Ayoko nang bumalik sa Russia, gusto kong manirahan sa Pilipinas. 3 minuto pa lang matapos lumapag sa Ninoy Aquino International Airport at bakit ang mga dalagang Ruso, kabilang sa top 1% ng kanilang bansa na sanay sa lahat ng karangyaan sa mundo, ay biglang napaiyak at nagmakaawang huwag ng pabalikin sa kanilang mga magulang? Ito ang katotohanan sa likod ng isang school trip na naging sanhi ng malaking kaguluhan na umabot na sa Ministry of Education ng Moscow. Hindi ang magagarang tourist spots o ang pinakabagong teknolohiya ang bumihag sa kanilang mga puso, mga bagay na hindi nangyari kahit pa nakakita sila ng Paris o London. Ito ay isang himala sa araw-araw na pamumuhay na itinuturing nating mga Pilipino na ordinaryo at madalas na hindi napapansin. Ito ang nakakagulat na kwento kung paano binago ng 48 oras na pananatili ang kanilang pananaw sa buhay at maging ang kinabukasan ng kanilang bansa. Ihanda ang inyong mga sarili at saksihan ang kwento. Ang mga estudyante ng isang prestigious na paaralan sa Russia ay nagulat at tumangging umuwi pagdating sa NAIA Manila. Kasalukuyan, malaking gulo ang nangyayari sa Ministry of Education ng Moscow, Russia. Ayon sa datos mula sa Philippine Department of Tourism, sinasabing umabot sa 230,000 turista ang bumisita sa Pilipinas na may 68% na pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Mataas ang popularidad ng Pilipinas lalo na sa mga kabataan ng Russia at dumarami ang mga internasyonal na paaralan na pinipiling mag-field trip sa Metro Manila. Kabilang sa mga ito, ang Moscow Premium International School na kilala bilang isang prestihiyosong paaralan na tanging mga anak lamang ng top 1% ng upper class ang pinapayagang mag-aral. Naging mainit na usapin sa social media ang school trip ng 10 babaeng estudyante mula sa paaralang ito. Gusto ko pong manirahan sa Pilipinas. Ayoko na pong bumalik sa Russia. Sinabi ng isang estudyante na tumawag sa kanyang magulang 3 minuto pa lang matapos dumating sa NAIA, humihiling na ayusin ang kanyang pag-aaral sa Pilipinas. Sinasabi naman na ang isa pang estudyante ay balak pang magtago sa huling araw ng kanilang pananatili dahil sa labis na pagmamahal sa Pilipinas. Ano nga ba ang nasaksihan ng mga estudyanteng ito mula sa mataas na antas ng lipunan sa Pilipinas? Pakisuporta po ang aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga manonood na patuloy na sumusuporta. Sana ay maging maligaya at malusog kayo hanggang sa huling araw ng taon. Kung sumusuporta kayo sa Pilipinas, mag-iwan ng Mabuhay Pilipinas sa comment section. Ako si Sofia, 18 taong gulang at nag-aaral sa Moscow Premium International School. Ang aming paaralan ay isa sa pinaka-prestihiyoso sa Russia. Ang karamihan sa mga estudyante ay mga anak ng matataas na opisyal, executive ng malalaking kumpanya, doktor at abogado. Ang aking ama ay isang executive sa isang kumpanya ng enerhiya at ang aking ina ay isang international lawyer. Kaya't bata pa lang ako, marami na akong napuntahang bansa sa Europa, Paris, London, Rome, Berlin, lahat sila ay magkakahawig. Lumang arkitektura, mataas na presyo, at mga taong walang kagalang-galang, pero mayroon akong ibang lugar na talagang kinaiinteresan. Ito ay ang Pilipinas. Sa totoo lang, baliw na baliw ako sa mga Filipino dramas at P-pop music. Lihim akong nakikinig sa earphone at nanonood ng mga video ng Filipino idols. Sinusubaybayan ko rin ang mga teleserye na may subtitle at dahan-dahan akong natututo ng Tagalog. Ngunit iba ang pananaw ng aking mga magulang. Sofia, Pilipinas, alam mo ba kung nasaan iyon? Itinuturing lang ng aking ama ang Pilipinas bilang isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya. Ganoon din ang aking ina. Hindi ba mas makabuluhan kung mas marami ka pang makita sa Europa at Amerika? Gayunpaman, hindi ako sumuko. Nang magkaroon ng botohan sa paaralan para sa school trip, natural lang na Pilipinas ang pinili ko. Nakakagulat, higit sa kalahati ng aking mga kaibigan ang pumili rin ng Pilipinas. Napagtanto ko kung gaano nakalawak ang impluwensya ng kulturang Pilipino sa mga kabataan ng Russia. Sa huli, ang paaralan ay nagdesisyon na Pilipinas ang magiging destinasyon ng school trip. Sa gabi bago ang pag-alis, sobrang excited ako at hindi ako makatulog. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay makakapunta na ako sa Pilipinas. Ngunit kasabay nito, medyo nag-aalala rin ako.
Paano kung iba ang Pilipinas sa inakala ko? Paano kung bigo ako? Ang mga kaisipang iyon ay gumugulo sa isip ko. Sa loob ng kotse patungo sa paliparan, sinabi ng aking ina, "Huwag kang masyadong umasa. Maliit na bansa lang iyan, hindi kasing ganda ng Europa." Tumango ako, ngunit sa kaloob-looban ko ay gusto kong sumagot. Wala kang alam sa Pilipinas, ma. Nakita ko ang aking mga kaibigan sa paliparan. Lahat kami ay masayang masaya. Ang aming guro sa pag-iingat ay si Ma'am Elena Petrovna. Siya ay isang veteranong guro na may 30 taong karanasan. Mahigpit siya, ngunit mahal niya ang kanyang mga estudyante ng buong puso. Bago kami umalis, tinipon kami ni Ma'am at sinabi, "Lahat kayo, panatilihin ang inyong kagandahang asal at disiplina. Kinakatawan natin ang Russia." Tumango kami. Sumakay kami sa eroplano at sumilip sa bintana. Ang kulay abong kalangitan ng Moscow ay unti-unting lumalayo. Pagkatapos ng 9 na oras na paglipad, sa wakas ay dumating kami sa Naya, 11:20 na ng gabi. Pagbukas ng pinto ng eroplano, bumilis ang tibok ng puso ko. Sa wakas, tatapak na ako sa lupa ng Pilipinas. Paglabas namin sa gate at pagpasok sa terminal, natural na nabigla ako. "Ma'am, paliparan ba talaga ito? Para kasing hotel." Sa kabila ng gabi, ang paliparan ay maliwanag at nagliliwanag ang mga ilaw na parang umaga. Ang sahig ay kintab na kintab, parang salamin. Iba ito sa paliparan sa Moscow. Sa Moscow, paglagpas ng 10:00 ng gabi, halos lahat ng tindahan ay sarado na. Ang paglilinis ay nagsisimula pa kinabukasan ng umaga. Ang sahig ay laging madumi at ang mga kawani ay mukhang walang gana. Ngunit dito, iba. Sa bawat information desk, nakangiti at naghihintay ang mga kawani. Nakita ko ang mga cleaning staff na yumuyuko at bumabati kapag may dumaan na pasahero. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala. Dahil sa Russia, hindi mo ito makikita. Hinawakan ako sa braso ng isa kong kaibigan at bumulong. "Sofia, grabe! Ang ganda at ang daming tao kahit gabi na." Tumango ako. Nang pumila kami para sa immigration, muli akong nagulat. Sa kabila ng hindi inaasahang malaking grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi nataranta ang mga kawani. Sa halip, agad na nagtalaga ng mga interpreter na marunong magsalita ng Russian. "Magandang gabi, mga estudyante. Maligayang pagdating." Ang perpektong Russian na boses. Nagulat ako at nagtinginan kami ng aking mga kaibigan. Kinonsidera ng interpreter ang aming edad at dahan-dahan, maingat niyang ipinaliwanag ang lahat ng proseso. Mula sa pagpuno ng arrival card hanggang sa pagkuha ng bagahe at maging sa itinerary para sa kinabukasan. Kung mayroon kayong anumang alalahanin o abala, huwag kayong mag-atubiling magsabi, "Kailan pa huling nagbigay sa akin ng ganoong klaseng pansin?" Sa mga paliparan sa Europa, ilang beses na rin kaming binaliwala o diniskrimina dahil kami ay mga dayuhan. Tumayo ako sa harap ng automated immigration system. Ito ang unang beses ko makakita ng ganoon at nag-aalangan ako kung paano gamitin. Agad namang lumapit ang isang kawani at magiliw na nagbigay ng gabay. "Ilagay ninyo ang pasaporte dito at tingnan ang screen. Mayroon din itong Russian language support." Tiningnan ko ang screen at totoo, mayroong 12 wika kasama na ang Russian. Madali lang sundin dahil sa intuitive design. Nang matapos ang turn ko, lumingon ako at nakita ko ang aking mga kaibigan na gumagamit din ng makina na may kakaibang ekspresyon. Lumipat kami sa baggage claim area. May isang malaking digital board na nagpapakita ng real-time location ng mga bagahe. Sa Moscow, madalas na umaabot ng 1 oras para lang mahanap ang bagahe. Hindi mo alam kung saan napunta at walang kawani na mapagtatanungan. Ngunit dito, ang lahat ng sistema ay gumagana ng tumpak at mabilis. Hindi pa umabot ng 10 minuto, lumabas na ang bagahe ko. Habang naghihintay ng bagahe, kinuha ko ang aking smartphone at nag-text kay Papa. "Papa, pakihanap po ng impormasyon tungkol sa mga unibersidad sa Pilipinas. Grabe po rito. 3 minuto pa lang po ako rito." Pero nahulog na po ako. Matapos mag-send ng text, napansin ko kung ano ang sinulat ko. Mga unibersidad sa Pilipinas. Hindi ko namalayan,
Ngunit bigla na lang sumagi sa isip ko ang ideyang iyon. Hindi pa ako nakakalabas ng paliparan, ngunit nararamdaman ko na ang bansang ito ay ganap na naiiba sa inakala ko. Mas progresibo, mas sopistikado, at mas magiliw. Tinawag kami ni Ma'am Elena. Sige, aalis na tayo patungo sa hotel. Naikuha na ba ninyo ang lahat ng inyong bagahe? Tumango kami at sumunod sa kanya. Habang lumalabas ng paliparan, patuloy akong tumitingin sa paligid. Mga The 24-hour cafe, convenience store, money changer, at maging pharmacy lahat ay malinis, maliwanag, at organisado. Paglabas namin ng paliparan, sinalubong kami ng malamig na simoy ng hangin, naglakad kami patungo sa sakayan ng bus. Dumating ang bus at isinakay namin ang aming mga bagahe at sumakay. Malinis din ang loob ng bus at komportable ang mga upuan. Lumingon ang driver at nagsalita sa Ingles, "Welcome to the Philippines. Mga 1 oras po tayo papunta sa Manila. Pakisuot po ang inyong seatbelt." Nagbigay siya ng konsiderasyon dahil alam niyang mga dayuhan kami. Inayos ko ang seatbelt at sumilip sa bintana. Ang NAIA ay unti-unting lumalayo at lumabas kami sa expressway patungo sa Metro Manila. Sa kabila ng gabi, maliwanag ang kalsada at maayos ang paggalaw ng mga sasakyan. Ang mga kalsada sa Moscow tuwing gabi ay madilim at delikado, ngunit dito iba. Itinuro ng isa kong kaibigan ang labas ng bintana at sumigaw. "Tingnan nyo, may ilaw ang convenience store." Tumingin kaming lahat sa labas. Totoo, ang bawat convenience store ay maliwanag at may mga taong natural na lumalabas-pasok. Hating gabi na, sa Moscow, halos lahat ng tindahan ay nagsasara ng alas 10 ng gabi. Pumayag kaming lahat sa sinabi ng aking kaibigan, ngunit may nasaksihan pa kaming mas nakakagulat. Nakita namin ang mga kabataang babae na naglalakad ng mag-isa. Sa oras na lagpas na ng 1:00 ng umaga, naglalakad ang mga babae na nakasuot ng earphone, parang naglilibang lang, walang bakas ng takot. Hindi ko maisara ang aking bibig. Dahil sa Russia, hindi ito mai-imagine. Sa Moscow, ang paglabas ng mga babae ng mag-isa paglagpas ng alas 10 ng gabi ay itinuturing na tabu. Napakadelikado. Ang panggagahasa, karahasan, at pagdukot ay patuloy na balita. Kaya't kailanman ay hindi ako lumabas mag-isa sa gabi. Laging kasama ko si Papa o ang driver, ngunit dito sa Pilipinas, iba. Kahit na mag-aalas 2 na ng madaling araw, ang mga babae ay naglalakad ng komportable at mag-isa at nakatingin pa sila sa kanilang smartphone. "Ma'am, hindi po ba delikado ang mga babaeng iyon?" Tanong ko kay Ma'am Elena. Nagulat din si Ma'am at tumingin sa labas ng bintana saka nagtanong sa driver sa Ingles. "Safe po ba rito na maglakad ang mga babae ng mag-isa sa gabi?" Ngumiti ang driver at sumagot, "Opo, syempre. Napaka-secure po ng Pilipinas kahit gabi. Maaaring maglakad ang mga babae ng walang takot." Pagkarinig ko ng mga salitang iyon, naramdaman ko ang init sa aking dibdib. May bansang kayang gawin iyan. Nagtinginan din ang aking mga kaibigan na may nagulat na ekspresyon. Naisip ko, ito ang tunay na advanced na bansa. Hindi ang magagarang gusali o mamahaling tindahan. Ang bansa kung saan ang mga mamamayan ay maaaring maglakad ng walang takot kahit gabi iyon ang tunay na advanced na bansa. Patuloy ang biyahe ng bus patungo sa Maynila. Habang papalapit kami sa sentro ng lungsod, nakita namin ang matatayog na gusali. Ang mga skyscraper na may salamin ay nakatayo sa likod ng kalangitan ng gabi. Ang bawat gusali ay may magagarang ilaw at ang ilang gusali ay nagpapakita ng gumagalaw na imahe sa LED. Wow, para talagang nasa hinaharap. Bulalas ng isa kong kaibigan. Totoo, iba ito sa mga luma at makasaysayang lungsod sa Europa. Ang Paris at London ay maganda sa kanilang makasaysayang gusali. Ngunit mayroon silang pakiramdam na luma at lipas na. Ngunit ang Maynila ay iba, moderno, sopistikado, at puno ng enerhiya. Nang dumaan kami sa isang malaking tulay, halos hindi ako makahinga. Napakaganda ng tanawin ng gabi mula sa tulay. Ang mga gusali sa magkabilang gilid ng ilog, ang mga ilaw sa tulay, ang pag-reflect ng ilaw sa tubig ng ilog lahat ay nasa perpektong harmoniya. "Sofia, kunan mo ng picture." Inalog ako ng kaibigan ko. Agad kong kinuha ang aking smartphone
at kinuhanan ang labas ng bintana. Ngunit hindi kayang kunan ng litrato ang lahat ng kagandahang iyon. Ito ay isang damdamin na kailangan mong maramdaman sa personal. 2:30 na ng madaling araw. Sa wakas ay dumating kami sa hotel. Bumaba kami ng bus at tumingin sa paligid. Nakakagulat, ang paligid ng hotel ay mukhang buhay pa rin. Mga 24-hour restaurant ang kitang-kita at may mga customer sa convenience store. May mga taong naglalakad pa rin sa kalye. Sa Moscow, sa oras na ito, lahat ay tahimik na at natutulog, ngunit ang Maynila ay iba. Hindi natutulog ang lungsod. Pumasok kami sa lobby ng hotel. Nakita ko ang malinis at modernong interior. Habang nag-check-in, nalaman ng staff sa front desk ang aming edad at binigyan kami ng tahimik na kwarto. Dahil mga estudyante po kayo, ibinigay namin ang tahimik na floor. Sana'y makapagpahinga kayo ng maayos. Hindi ito sa Russian, ngunit dahan-dahan siyang nagsalita sa Ingles, kaya naintindihan namin. Ipinaliwanag din niya ng detalyado ang oras ng almusal kinabukasan at ang mga pasilidad sa paligid. Kung mayroon kayong kailangan, maaari kayong tumawag sa front desk anumang oras. 24 na hour po ang aming serbisyo. Higit sa lahat, ang nakakaantig ay ang taos-pusong pagbati. Welcome to the Philippines. Enjoy your stay. Ang mga salitang iyon, kasama ng kanyang ngiti, ay nagpainit sa aking puso. Sa elevator patungo sa kwarto, sinabi sa akin ng isa kong kaibigan, "Sofia, iba ang Pilipinas sa inakala ko, hindi ba?" Tumango ako. "Oo, mas maganda pa sa inaakala ko." Kahit sa paliparan at hotel pa lang tayo nakarating, parang nakaranas na ako ng mundong ganap na naiiba sa Russia. Pumayag din ang iba kong kaibigan. Oo nga, ganoon din ang nararamdaman ko. Hindi ako makapaniwala na napaka-secure, malinis at mabait ng mga tao kahit gabi na. Dumating kami sa kwarto. Pagbukas ng pinto, isang malinis at komportableng espasyo ang bumungad sa amin. Ang kama ay malambot at ang banyo ay kintab na kintab. Binuksan ko ang bintana at sumilip sa labas. Sa oras na mag-3 na ng madaling araw, puno pa rin ng ilaw ang kalye, convenience store, kainan, cafe, lahat ay may ilaw at may mga taong natural na lumalabas-pasok. Hindi natutulog ang lungsod na ito. Napagtanto ko sa sandaling iyon kung bakit mabilis na umunlad ang Pilipinas. Ang mga tao sa bansang ito ay tila nagtatrabaho, nag-aaral at nagsisikap ng walang tigil. Ngunit kasabay nito, mukha silang masaya. Tila hindi sila pinipilit, kundi kusa nilang pinipili ang kanilang ginagawa. Humiga ako sa kama, ngunit hindi ako inaantok. Napakaraming kaisipan ang gumugulo sa isip ko. Ang unang impresyon sa paliparan, ang secure na kalye sa gabi, ang buhay na lungsod sa loob lamang ng ilang oras, ang mundo na alam ko ay tuluyan ng nabaligtad. Ang mga bagay na itinuring kong normal sa Russia ay hindi pala normal. Ang hindi pagiging safe ng babae na maglakad ng mag-isa sa gabi, ang pagsara ng lahat ng tindahan sa hating gabi, ang madilim at maruming paliparan, ang mga kawaning walang gana at hindi magiliw. Inakala ko na normal lang ang lahat ng iyon. Inakala ko na ganoon talaga ang mundo. Ngunit pagdating ko sa Pilipinas, napagtanto ko, ang mundo ay maaaring magbago. Maaari kang lumikha ng isang mas ligtas, mas malinis at mas magiliw na lipunan at hindi ito isang pambihirang bagay kundi resulta ng kamalayan ng mga mamamayan at ng sistema. Kinuha ko ang aking smartphone at nag-text kay Mama. "Mama, grabe po ang Pilipinas. Iba po sa inakala ninyo. Tatawagan ko po kayo ulit kapag mas marami pa po akong nakita bukas. Mahal ko po kayo." Nag-send ako ng text at inilagay ang smartphone. Tiningnan ko ulit ang labas ng bintana. Ang gabi sa Maynila ay maliwanag pa rin at buhay. Habang tinitingnan ko ang ilaw na iyon, naisip ko, gaano karaming bagay pa kaya ang makikita ko sa mga susunod na araw? Anong sorpresa pa kaya ang ibibigay sa akin ng Pilipinas? Ang aking dibdib ay puno ng pag-asa at excitement. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog ng mahimbing. Sa totoo lang, ayoko nang matulog. Dahil gusto kong patuloy na maramdaman ang sandaling ito, ang emosyon na ito, ang excitement na ito. Habang nakatingin sa ilaw sa labas ng bintana, nangako ako sa sarili ko, susuriin ko ang lahat ng bagay sa Pilipinas sa biyaheng ito at babalik ako rito balang araw. Siguro,
Mas matagal pa akong mananatili. Para mag-aral, magtrabaho, o baka manirahan pa nga rito, mayroon akong ganoong kutob. At ganoon ang unang gabi ko sa Pilipinas. 4:00 na ng madaling araw nang makatulog ako. Ngunit maging sa panaginip ko, naglalakad ako sa mga kalye ng Maynila sa gabi, mag-isa, secure, at malaya. Ang karanasang hindi ko kailanman nagawa sa Russia. 6:00 ng umaga. Nagising ako, hindi pa ako nakaka-adjust sa jet lag. Tiningnan ko ang bedside clock, eksaktong 6:05 a.m. Ito ay mga hating gabi sa oras ng Moscow. Pagod ang aking katawan, ngunit kakaiba ang pakiramdam ng aking puso. May bulong akong narinig mula sa pasilyo. Binuksan ko ang pinto at lumabas at nakita ko ang 6 na kaibigan ko na hindi rin makatulog nagtitipon sa pasilyo. Sofia, hindi ka rin ba nakatulog? Oo, dahil sa jet lag. Teka, bakit kayo lumabas? Gutom kami. Mayroon bang bukas na kainan sa oras na ito? Nagkatinginan silang lahat. Sa Moscow, napakahirap makahanap ng restaurant na bukas bago mag-8 ng umaga. Dahan-dahan kaming kumatok sa kwarto ni Ma'am Elena. Gising na rin si Ma'am. Ma'am, gutom na gutom po kami. Mayroon po bang makakainan? Nag-alala rin ang mukha ni Ma'am, ngunit tumawag siya sa front desk. Pagkatapos ng ilang sandali, lumiwanag ang mukha ni Ma'am. Mga bata, may magandang balita. May 24-hour na kainan malapit lang sa hotel. 24-hour? Nagulat kaming lahat. Ang pagkain ay posible kahit na 6:00 ng umaga. Hindi ito mai-imagine sa Russia. Nagmamadali kaming nagpalit ng damit at lumabas. Paglabas namin ng hotel, muli kaming nagulat. 6:30 a.m. na, ngunit ang kalye ay puno na ng tao. Mga empleyado na nakasuot ng suit na nagmamadaling pumasok sa trabaho. Mga mamamayan na nakasuot ng sportswear na nagjo-jogging. At mga taong lumalabas sa convenience store. Ang maagang umaga sa Moscow ay tahimik, ngunit ang araw sa Maynila ay tila nagsimula na. Ang kainan ay malapit lang talaga sa hotel. Pagbukas namin ng pinto at pagpasok, sinalubong kami ng mainit na hangin at masarap na amoy. Mas marami ang customer kaysa sa inaakala namin. Isang matandang lalaki na kumakain habang nagbabasa ng dyaryo, isang dalaga na nagtatrabaho gamit ang laptop, mga empleyado na mukhang pagod na galing sa night shift. Lahat sila ay natural na nag-aalmusal ng maaga. Ang daming kumakain sa 6:00 ng umaga. Nang makita ko ang presyo, lumaki ang aking mata. Tapsilog sa halagang 150 pesos, pansit sa 400 pesos, silog meals sa 500 pesos. Kung i-convert sa Russian money, napakamura. Ang 150 pesos ay mga 90 rubles sa Russian money. Sa Moscow, kailangan mo ng hindi bababa sa 300 rubles para sa ganitong pagkain. At kung ikukumpara sa average monthly salary sa Moscow, napagtanto ko kung gaano ka-reasonable ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. Ang tindero ay hindi man lang nagulat nang makita kami. Nagsalita si Ma'am Elena sa Ingles. Dahan-dahan namang sumagot ang tindero sa Ingles at ipinakita ang menu. Aling pagkain ang madaling kainin? Alin ang popular sa mga estudyante? Ipinapaliwanag niya isa-isa. Naantig ako sa ganitong uri ng konsiderasyon. Ang mga kawani kasi sa restaurant sa Russia ay madalas na walang gana at mabagal ang serbisyo. Nag-order kami at naghintay. Nakakagulat, ang lahat ng pagkain ay naihatid sa aming mesa pagkatapos lamang ng 5 minuto. Tapsilog, pansit, lugaw ang mga putaheng Pilipino na ngayon lang namin nakita. Kinuha ng isa kong kaibigan ang tapsilog at sinabi, "Ito ba ang tapsilog?" Kinagat niya ito at kumalat ang iba't ibang lasa sa kanyang bibig. Ang sarap, sigaw ko. Tamang-tama ang timpla at masarap ang tapa. Mabilis kaming nakakain. Ang pansit ay nakakagulat din. Iba ito sa instant noodles na kinakain namin sa Russia. Ang noodles ay malambot at malinamnam ang sabaw. 7 tao kaming kumain ng may gana. Matapos kumain, nagulat ulit kami sa pagbabayad. Ang kabuuang halaga ay humigit kumulang 3,500 pesos para sa 7 tao na nabusog. Kung i-convert sa Russian money, ito ay mga 2,100 rubles. Sa Moscow, kailangan namin ng hindi bababa sa 6,000 rubles para sa parehong antas ng pagkain, halos 3 beses ang pagkakaiba. Tumpak na binilang ng tindero ang sukli at nakangiting sinabi,
Nagustuhan ba ninyo ang pagkain? Sumagot si Ma'am Elena. Opo, napakasarap. Salamat po. Nagrekomenda pa ng ibang menu ang tindero. Sa susunod, subukan nyo rin ang chicken adobo o sinigang. Paglabas namin ng kainan, patuloy na nagpahayag ng paghanga ang aking mga kaibigan. Masarap na ang pagkain, mura pa, at maganda pa ang serbisyo. Perpekto. Oo. At nakakagulat na bukas sila kahit alas 6 ng umaga. Tumango ako at naisip. Hindi ko inakala na ganoon kalaki ang pagkakaiba ng Russia at Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa economic scale o GDP, kundi sa convenience sa araw-araw na buhay at quality of life. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa convenience store. Pagpasok namin, may isa pang sorpresa ang naghihintay. Sa kabila ng maagang oras, ang tindahan ay malinis na parang department store at puno ng mga produkto. Mas nakakagulat pa, ang mga bagay na hindi mo inaasahang magagawa sa convenience store ay posible rito. Hindi lang simpleng pagbili ng mga bagay, kundi pagpapadala ng package, pagbabayad ng bill, banking, at maging pag-reserve ng ticket. Ang convenience store sa Russia ay nagbebenta lang ng simpleng pagkain, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na life center. Ang aking mga kaibigan ay pumili ng kani-kanilang merienda. Ang seasonal sweets at drinks ay partikular na popular. Muli kaming humanga sa counter. Napakabilis ng pag-compute, pag-scan ng barcode, lumabas ang presyo, at pag-tap ng card, tapos na ang bayad. Ang mga kawani ay magiliw, at hindi man lang nagpakita ng pagkadismaya nang makita kaming mga dayuhan. Sa halip, binati pa kami sa Ingles. Welcome to the Philippines. Enjoy po. Paglabas namin ng convenience store, sinabi ng isa kong kaibigan, parang 24-hour convenient na bansa ang Pilipinas. Maari mong ayusin ang kailangan mo anumang oras. Totoo. Pabalik sa hotel, nagulat din kami sa kalinisan ng kalye. Walang kahit isang piraso ng basura. May mga taong nagwawalis na ng kalye. Ang mga cleaning staff na nakasuot ng orange vest ay naglilinis ng kalye gamit ang walis at sipit. Ang buong lungsod ay gumagalaw ng perpekto na parang isang buhay na organismo. Sa Moscow, ang mga tourist spot lang ang malinis at ang mga eskinita ay madalas na marumi. Ngunit ang Maynila ay iba. Malinis ang buong paligid ng hotel at maging ang mga eskinita. Pagdating namin sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang estudyante. Nakita nila kaming naunang lumabas at nagtanong kung saan kami nagpunta. Nag-almusal kami. May Dolwan hour na kainan. Nainggit ang aming mga kaibigan at humiling na isama namin sila sa susunod. Alas 9 ng umaga, 9 a.m. nagsimula na ang seryosong school trip namin sa Pilipinas kasama ang lahat ng estudyante. Ang unang destinasyon ay ang parke sa tabi ng Manila Bay. Ito ang lugar na inirekomenda ni Ma'am Elena sa staff ng hotel. Sinasabing ito ang lugar kung saan mas makikita ang araw-araw na buhay ng mga mamamayan ng Maynila. Nagdesisyon kaming sumakay sa LRT, MRT. Pagpasok namin sa istasyon ng LRT, muli kaming nagulat, napakalinis ng loob ng istasyon. Ang sahig ay kintab na kintab at ang mga pader ay walang ni isang mantsa. Ganap na iba sa madilim at lumang istasyon ng subway sa Moscow. Sumakay kami sa escalator patungo sa platform. Kahit na malalim kami sa ilalim ng lupa, ang mga pasilidad ay perpektong inayos. Maganda rin ang ventilation system, kaya't halos hindi mo maramdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Pagdating sa platform, ang mga tao ay naghihintay sa pila ng maayos. Nakapila sila ayon sa nakaguhit na marka ng boarding position sa sahig. Nakapila sila, bulong ng kaibigan ko. Dahil sa Moscow, nagtutulakan at nagsisiksikan ang mga tao sa subway. Muli kaming humanga nang makita ang digital board. Eksaktong nakalagay kung ilang minuto at segundo darating ang susunod na tren. Darating pagkatapos ng 3 minuto at 20 segundo. Tiningnan ng isa kong kaibigan ang kanyang relo at kinumpirma. At sa eksaktong oras na iyon, dumating ang tren, walang ni isang segundo ng pagkakamali. Pagdating ng tren, mas kahanga-hanga ang kilos ng mga tao. Pagbukas ng pinto, ang lahat ay lumihis sa magkabilang gilid para sa mga taong bababa muna. Matapos makababa ang lahat ng tao, maayos silang sumakay. Walang nagtutulakan at nag-aaway.
Ang loob ng tren ay nakakagulat din, napakalinis. Walang graffiti sa upuan at malinis ang sahig. Ang mga handle ay kintab na kintab. Ang aircon ay gumagana ng maayos at madali ang pakikipag-usap dahil sa kaunting ingay. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay iba. Sumigaw ang isa kong kaibigan habang nakatingin sa kanyang smartphone. "Hoy! May internet kahit sa loob ng tren!" Kinuha ng lahat ang kanilang smartphone. Totoo, ang high-speed internet ay gumagana ng perpekto kahit sa loob ng tren. Ang video ay nag-play ng walang putol. Hindi ito mai-imagine sa subway ng Russia. Agad na nagsimulang magpadala ng real-time na larawan sa kanilang mga pamilya at kaibigan sa Russia ang aking mga kaibigan. Nagpadala rin ako ng larawan kay Mama. "Mama, hindi nawawala ang internet kahit sa tren. Nakakagulat ang kaayusan na ito." Dumating kami sa aming destinasyon at lumabas sa lupa. Lahat kami ay sumigaw nang makita ang lawak ng ilog, ang parke sa magkabilang gilid at ang mga gusali sa malayo. Wow! Iba ang atmosfera sa Moscow. Mas maayos, malinis at mas buhay. Pagpasok namin sa parke, may isa pang nakakagulat na tanawin. Maraming mamamayan ang nag-eehersisyo, mga taong nagjo-jogging, nagbibisikleta at nagta-tai chi. Sa kabila ng umaga ng araw ng trabaho, napakaraming tao ang nag-eehersisyo ng may oras. Sa sandaling iyon, nakita namin ang pinakakaakit-akit na bagay. Ito ang free public exercise equipment na nakalagay sa parke. Horizontal bars, ab crunches, at stretching equipment, iba't ibang kagamitan sa pag-ehersisyo ang nakalagay at maraming mamamayan ang gumagamit nito. Lalo na ang mga matatanda. Nakita ko ang isang matandang lalaki na naghahang sa horizontal bar at nagpo-pull up. Nagulat kami nang makita siyang gumawa ng 7 ng magkakasunod. Binasa namin ang signage at nakita namin na ang lahat ng exercise equipment ay libre gamitin. Maaaring gamitin ng libre ng sinuman. Sigaw ng aking mga kaibigan. Dahil sa Russia, kailangan mong magbayad para makapag-gym. Kung gusto mong mag-ehersisyo, halos walang public exercise equipment at kung mayroon man, luma at delikado. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Ang gobyerno ay naglalagay ng public exercise equipment sa iba't ibang lugar para sa kalusugan ng mga mamamayan at libre pa. Isang lola ang nag-i-stretching gamit ang exercise equipment. Nakangiti siya. Naglakas loob ako at lumapit sa lola. "Excuse me, araw-araw po ba kayo rito?" Ang lola ay hindi masyadong marunong mag-Ingles, ngunit sumagot siya sa pamamagitan ng galaw. Araw-araw siyang pumupunta rito at nag-ehersisyo para sa kanyang kalusugan at nakangiti siyang nagbigay ng thumbs up. Nang makita ko ang maliwanag ng ngiti ng lola, napagtanto ko kung bakit ang mga matatanda sa Pilipinas ay mukhang malusog at masigla. Ang bansa ay maayos na nag-aayos ng infrastruktura para sa mga matatanda. Libreng exercise equipment, malinis na parke, secure na kapaligiran. Naalala ko ang aking lola. Namatay ang lola ko noong nakaraang taon. Mag-isa siyang naninirahan sa isang maliit na apartment sa Moscow. At matapos siyang madulas at matumba noong taglamig, mabilis na lumala ang kanyang kalusugan. Napakamahal ng ospital at hindi siya nakakuha ng tamang paggamot. Gusto niyang lumabas at mag-ehersisyo sa parke, ngunit ang mga parke sa Russia ay madilim at delikado kapag taglamig. Sana'y nabuhay ang lola ko sa ganitong bansa. May mga luha na bumalong sa aking mata. Nagtrabaho ng husto ang lola ko, ngunit ang kanyang pagtanda ay nag-iisa at mahirap. Ngunit ang mga lolo at lola sa Pilipinas ay iba. Nag-eehersisyo sila ng libre sa malinis na parke at nagtatamasa ng malusog na pagtanda. Ito ang tunay na advanced na bansa. Hindi lang isang bansa na may umuunlad na ekonomiya, kundi isang bansa na nagbibigay ng konsiderasyon sa mga mamamayan, lalo na sa mga mahihina. Iyon ang tunay na advanced na bansa. Umupo kami sa bench sa parke at nagpahinga. Tumingin ako sa paligid at marami ring pamilya. Isang ama na nagbibisikleta, kasama ang kanyang mga anak, mga ina na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Isang mapayapang araw-araw na tanawin. Ang partikular na nakakaakit ay ang mga taong naglalakad sa kanilang aso. Lahat sila ay may tali at may poop bag. Nakita ko ang isang lalaki na maayos na naglilinis ng dumi ng aso.
Maingat niyang dinampot gamit ang tissue at inilagay sa bag. Sa Moscow, madalas na iniiwan lang ang dumi ng aso, ngunit ang Pilipinas ay iba. Lahat ay nagkakaroon ng responsibilidad para panatilihin ang kalinisan. Pagkatapos ng alauna ng hapon, 1 p.m., umalis kami sa parke. Sinabi ni Ma'am Elena ang susunod naming destinasyon. Pupunta tayo sa isang sikat na bookstore sa sentro ng lungsod. May isang espesyal na espasyo doon. Bookstore po? Medyo nalungkot ang aking mga kaibigan. Inaasahan nilang mag-shopping. Ngumiti si Ma'am. Makakapag-shopping din kayo, pero mayroon akong gustong ipakita muna sa inyo. Nagpunta kami sa sikat na fully booked o katulad na concept store sa isang modernong mall. Pagpasok namin sa gusali, lumaki ang mata ng mga estudyante. Hindi lang ito simpleng bookstore, ang mataas na kisame, ang malambot na ilaw, at ang artipisyal na inayos na mga istante ng libro, parang isang art gallery. Bookstore ba talaga ito? Tanong ng isa kong kaibigan na hindi makapaniwala. Ngunit hindi lang ang ganda ng arkitektura ang gustong ipakita sa amin ni Ma'am Elena. Sige, tumingin kayong lahat sa paligid, sabi ni Ma'am nang mahina. Tumingin ako sa paligid at napagtanto ko. Sa kabila ng alas, 2 ng hapon ng araw ng trabaho, maraming mamamayan ang nagbabasa ng libro. Nakaupo sila at seryosong nakatuon sa pagbabasa. Ang partikular na nakakaakit ay ang mga empleyado na nakasuot ng suit. Isang lalaki ang nagbubukas ng aklat pangkabuhayan at masigasig na nagte-take ng notes. Isang babae naman ang nagbabasa ng English learning book at nagme-memorize ng mga salita. Hindi ba sila nagtatrabaho? Tanong ng isa kong kaibigan ng mahina. Ipinaliwanag ni Ma'am Elena. Malamang, ginagamit nila ang kanilang lunch break. Ang mga tao sa Pilipinas ay madalas na nagse-self-improve kahit sa oras ng tanghalian. Nagulat ako. Ang mga empleyado kasi sa Moscow ay karaniwang nagkakape o naninigarilyo sa cafe tuwing tanghalian. Ngunit ang mga empleyado sa Pilipinas ay nagbabasa ng libro sa bookstore tuwing tanghalian. Talagang binibigyan nila ng halaga ang pag-aaral, bulalas ko. Tumango si Ma'am. Oo, hindi tumitigil sa pag-aaral ang mga Pilipino sa buong buhay nila. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis na umunlad ang bansang ito. Mas sinuri ko ang paligid. Hindi lang mga batang empleyado, kundi pati na rin ang mga matatanda. Isang lolo ang nagbabasa ng history book at isang lola ang nagbabasa ng cooking book. Ang mga kabataan na mukhang estudyante sa kolehiyo ay nagbubukas ng laptop at gumagawa ng school project o nag-aaral ng programming. Lahat ng edad ay nag-aaral sa kani-kanilang paraan. Sa Russia, ang konsepto ng lifelong learning ay hindi karaniwan. Kapag nagtapos ka ng kolehiyo, iyon na ang katapusan ng pag-aaral. Hindi ka na nag-aaral kapag nagtrabaho ka na. Ngunit ang Pilipinas ay ganap na iba. Lahat ng edad ay patuloy na nag-aaral, lumalago, at nagsisikap na umunlad. Naisip ko, ito ang tunay na mukha ng advanced na bansa. Naglakad ako patungo sa Tagalog Learning Section. Iba't ibang aklat-aralin sa Tagalog ang nakahanay, mula beginner hanggang advanced. Kumuha ako ng isang aklat at binuksan, ang baybayin, at ang mga salita ay talagang maganda tingnan. Balang araw, gusto kong magsalita ng Tagalog ng matatas. Isang matibay na layunin ang nabuo sa aking puso. Gusto kong mag-aral ng Tagalog, mag-aral sa Pilipinas, magtrabaho, at manirahan dito. Gusto kong maging bahagi ng bansang ito. Ang aking mga kaibigan ay tumitingin din sa mga aklat na kinaiinteresan nila. Isang kaibigan ang tumitingin sa Philippine History Book. Isang kaibigan ang tumitingin sa Philippine Culture Introduction Book. Isang kaibigan ang tumitingin sa Filipino cuisine. Lahat sila ay gustong malaman pa ang tungkol sa Pilipinas. Nanatili kami sa bookstore ng halos 1 oras. Tahimik kaming nagbasa at nagpalipas ng oras. Kakaiba ang kapayapaan na naramdaman ko. Isang damdamin na hindi ko naramdaman sa Russia. Paglabas namin ng bookstore, nagtanong si Ma'am Elena. Kumusta, mga bata? Sumagot ang isa kong kaibigan. Ma'am, parang alam ko na po kung bakit umunlad ang Pilipinas. Dahil po may kultura silang patuloy na nag-aaral. Sabi naman ng isa kong kaibigan. Opo, ang passion po nila sa pag-aaral ang nagpapaunlad sa bansa.
Tumango ako. Ngumiti si ma'am. Tama, hindi naman mayaman sa likas na yaman ang Pilipinas, pero nag-invest sila sa tao. Nag-invest sila sa edukasyon at lumikha sila ng kultura ng lifelong learning. Iyan ang lakas ng bansang ito. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Ang Russia ay mayaman sa likas na yaman, ngunit mahirap ang buhay ng mga mamamayan. Kulang ang investment sa edukasyon at walang kultura ng lifelong learning. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Ito ay isang bansa na nagpapalaki ng tao. Ang sumunod ay ang Youth District, ang sikat na lugar sa Katipunan, Maginhawa area, kung saan nagtitipon ang mga kabataan. Sabi ni Ma'am Elena, gusto niyang ipakita sa amin ang kultura ng mga kabataan sa Pilipinas. Paglabas namin ng istasyon, agad kaming sinalubong ng buhay na atmosfera. Ang mga kabataan na may kakaibang fashion, halakhakan at musika, isang enerhiya na ganap na iba sa Moscow. Paglabas namin sa kalye, ang una naming nakita ay ang street performance. Isang grupo ang sumasayaw sa kalye. 5 kabataan ang nagpapakita ng perpektong dance routine. Tumigil kami at nanood ng performance. Napaka-cool ng kanilang paggalaw kasabay ng musika. Naramdaman namin ang kanilang passion. Pagkatapos ng performance, masiglang pumalakpak ang mga manonood. Pumalakpak din kami. Ilang tao ang naglagay ng pera sa sombrero na inihanda nila. Napakataas ng level ng street performance, bulalas ng isa kong kaibigan. Naglakad pa kami ng kaunti at nakakita ng isa pang grupo. Band naman sila na tumutugtog. Nagpe-play sila ng rock music at talagang may talento sila. Nagsway kami kasabay ng rhythm. Naramdaman namin na ang musika ay walang hangganan. Nagpunta kami sa isang lugar kung saan may bazaar o flea market, pop-up market. Nagbebenta ang mga batang artista ng mga handmade items, accessories, crafts at damit. Tumigil kami sa isang booth. Mga modernong disenyo ng hikaw na may tradisyonal na motif ng Pilipinas. Ang nagbebenta ay isang babae. Ipinaliwanag niya sa Ingles. Ako po mismo ang gumawa nito. Pinagsama ko po ang tradisyon ng Pilipinas at ang modernong panahon. Napakaganda talaga. Bumili ang isa kong kaibigan. Parang napakagandang souvenir. Sa isa pang booth, nagbebenta sila ng calligraphy works. Magagandang salita sa baybayin na nakasulat sa itim na tinta tulad ng pag-ibig, kaligayahan, pangarap, pag-asa. Lahat kami ay humanga sa ganda ng baybayin calligraphy. Humiling ako sa artista. Maaari po bang isulat ninyo ang pangalan ko sa Filipino? Ngumiti ang artista. Siyempre po. Ano po ang pangalan ninyo? Sofia? Kinuha ng artista ang brush at isinulat ang Sofia sa Tagalog at sa tabi nito, idinagdag niya ang salitang katapangan sa baybayin. Ang pangalan ko na nakasulat sa Tagalog, baybayin, ay talagang maganda. Iningatan ko ang artwork na iyon. Balang araw, kapag nakakapagsalita na ako ng Tagalog ng matatas, makikita ko ang artwork na ito at maaalala ko ang araw na ito. Tumigil kami sa harap ng isang cafe. Ang kakaibang interior ay kitang-kita. Pagpasok namin, maraming kabataan ang gumagawa ng trabaho gamit ang laptop. Mga taong gumagawa ng design work, nagsusulat ng articles. Ang cafe ay hindi lang isang pahingahan, kundi isang espasyo para sa paglikha at pag-aaral, naisip ko. Ito ay isang bansa na nagbibigay ng pagkakataon sa mga kabataan. Ang espasyo, ang kultura, ang sistema lahat ay ginawa para mapalawak ng mga kabataan ang kanilang mga pangarap. Habang papalapit ang gabi, mas lalong sumigla ang kalye. Umiilaw ang neon signs at lumakas ang tunog ng musika. Ganap akong nabighani sa enerhiya na ito. Gusto kong manirahan sa ganitong lugar. Nangako ako sa sarili ko, babalik ako sa Pilipinas. Pupunta ako rito bilang isang estudyante at palalawakin ko ang aking mga pangarap sa lungsod na puno ng enerhiya. Dumating ang umaga ng huling araw. Ngayong hapon, kailangan na kaming pumunta sa paliparan. Ito ang huling araw namin sa Pilipinas. Malungkot ako. Napakabilis lumipas ng oras. Napakarami pa ng gusto kong makita at maranasan. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Ma'am Elena, pupunta tayo sa Makati BGC para sa huling shopping. Bumili kayo ng souvenir na iuwi sa bahay. Makati, BGC, narinig ko na ito ang sentro ng shopping sa Pilipinas. Maaari kaming maglakad mula sa hotel patungo sa Makati, BGC.
Gusto kong maglakad sa kalye ng Maynila sa huling pagkakataon. Daan-daan kaming naglakad kasama ang aking mga kaibigan habang tinitingnan ang paligid. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisilip sa pagitan ng mga gusali, mga taong papasok sa trabaho, mga tindero na nagbubukas ng kanilang tindahan, mga taong naglilinis. Isang ordinaryong umaga sa Maynila, ngunit ito ay espesyal sa akin. Pagdating namin sa Makati BGC, puno na ng tao ang kalye, department store, boutiques, novelty stores. Mga tao mula sa iba't ibang bansa ang bumibisita sa Makati BGC. Una, pumunta ang mga estudyante sa isang cosmetic store. Sumama ako. Ang Filipino cosmetics ay sikat sa kanilang kalidad. Pagpasok namin sa tindahan, nakangiting sinalubong kami ng mga kawani. Sinimulan ng aking mga kaibigan na itest ang mga produkto. Magiliw na nagrekomenda ang mga kawani ng mga produkto na babagay sa bawat isa sa amin. Lumapit sa akin ang isang kawani at sinabi, "Parang medyo dry po ang balat ninyo. Gusto po ba ninyong subukan ang moisturizing line na ito?" At nilagyan niya ng produkto ang likod ng aking kamay habang ipinapaliwanag kung paano gamitin. Perpekto po ito para sa malamig at dry na klima tulad ng sa bansa ninyo. Kahit ang klima ng bansa ko ay kinonsidera niya, naantig ako sa ganitong klaseng konsiderasyon. Bumili ako ng maraming produkto. Nang magtanghalian, pumasok kami sa isang restaurant. Gusto ng aking mga kaibigan na subukan ang Pinoy spaghetti at Chick Enjoy. Pagpasok namin sa restaurant, ang menu ay may larawan at English na pagpapaliwanag, kaya madaling mag-order. Nang lumabas ang Pinoy spaghetti at Chick Enjoy, lahat kami ay humanga. Ang Chick Enjoy ay mukhang napaka-crispy at ang spaghetti ay may kakaibang tamis na may kasamang hotdog. Nang kumain kami, napakasarap talaga. Isang masarap at masayang pagkain. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa malapit na simbahan. Isang tahimik at payapang lugar. Pumasok kami at tahimik na tumingin sa paligid. Maganda ang mapayapang atmosfera. Umupo kami sa isang bench sa ilalim ng puno at nagpahinga. Tinawag kami ni Ma'am Elena. "Mga bata, kumusta ang ilang araw ninyong biyahe?" Sumagot ang aking mga kaibigan isa-isa. "Napakaganda po talaga. Hindi po namin alam na napakaganda ng Pilipinas. Secure, malinis at mabait ang mga tao. Lahat ay perpekto." Nang dumating ang turn ko, huminga ako ng malalim at sinabi, "Ma'am, wala po akong alam tungkol sa Pilipinas. Gusto ko lang po ang anime, P-pop at wala akong alam tungkol sa bansa. Pero ngayon, iba na po. Ang Pilipinas na po ang paborito kong bansa. Nanginginig ang boses ko. Gusto ko pong bumalik dito. Gusto ko pong manatili ng mas matagal. Hindi po. Gusto ko pong manirahan dito." Tumango din ang ibang kaibigan. Mukhang pareho ang nararamdaman namin. Ngumiti ng mainit si Ma'am. "Tama. Masaya ako na ganoon kaganda ang inyong karanasan. Ang Pilipinas ay isang bansa na may maraming dapat matutunan. 3:00 ng hapon, oras na para bumalik sa hotel at mag-ayos ng bagahe. Ang bus patungo sa paliparan ay aalis ng 4:00 ng hapon. Lahat kami ay bumalik sa kwarto at nagsimulang mag-ayos ng bagahe. Umupo ako sa kama at tiningnan ang mga paper bag, cosmetics, souvenirs, damit na binili ko sa Pilipinas. Ang bawat item ay isang mahalagang alaala. Ngunit mabigat ang aking puso. Kailangan ko ba talagang umalis? Kailangan ko ba talagang umuwi matapos manatili ng napakaikling panahon? Sumilip ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Maynila ang nakikita ko. Asul na kalangitan, matatayog na gusali, buhay na kalye. Gusto kong manatili rito. Ang kaisipang iyon ang pumuno sa aking isip. Bigla akong nagdesisyon. Mayroon akong isang lugar na gusto kong puntahan sa huling pagkakataon. Ang kalapit na bookstore. Gusto kong bumili pa ng Tagalog learning materials at kailangan ko ng oras para ayusin ang aking isip. Kinuha ko ang notebook at pen mula sa bag. Nagsimula akong sumulat ng sulat, isang sulat para kay Ma'am Elena. "Ma'am, ang biyaheng ito ay nagpabago sa aking buhay. Sa simula, inakala ko lang na isa itong masayang school trip. Ngunit ang oras na ginugol ko sa Pilipinas ay nagturo sa akin kung anong klaseng mundo ang gusto kong tirahan. Secure na kalye sa gabi, mababait na tao, kultura ng lifelong learning, lipunan na gumagalang sa mga kabataan. Lahat ng ito
ay nasa Pilipinas. Habang tinitingnan ko ang Russia na nasa gitna ng kaguluhan, naisip ko, kung umunlad sana ang bansa namin ng mapayapa, ang mga mamamayan sana ay nabubuhay ng masaya tulad ng Pilipinas. Ma'am, balak ko pong mag-aral sa Pilipinas. Susubukan ko pong kumbinsihin ang aking mga magulang. Gusto kong mag-aral, magtrabaho, at manirahan sa Pilipinas. At balang araw, gusto kong maging tulay sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Sa ngayon, pupunta muna ako sa bookstore. Gusto ko pa pong bumili ng Tagalog learning materials. Babalik po ako agad. Huwag po kayong mag-alala. Nagmamahal. Sofia. Inilagay ko ang sulat sa envelope at inilagay sa ibabaw ng mesa at tahimik akong lumabas ng kuwarto. Bumili ako ng ilang Tagalog learning materials sa bookstore. Gusto kong mag-aral ng seryoso. Gusto kong magsalita ng Tagalog ng matatas. Nagbayad ako at lumabas ng bookstore. Naglakad ako sa kalye habang dala ang mabibigat na bag. Sa sandaling iyon, tumigil ako sa harap ng isang cafe. Nakita ko ang mga tao sa likod ng bintana na nagkakape at nag-uusap. Isang mapayapang araw-araw na buhay. Napabuntong hininga ako. Gusto kong mamuhay ng ganito. Isang buhay na walang giyera, walang takot at maaari kang mangarap ng normal. Nanatili akong nakatayo doon sa loob ng ilang sandali. Tiningnan ko ang aking smartphone. Alas, 3:30 PM na. Kailangan ko nang bumalik. Naglakad ako patungo sa hotel. Ngunit mabigat ang aking mga paa. Pagpasok ko sa lobby, naramdaman ko ang kaguluhan. Nagmamadaling nakikipag-usap si Ma'am Elena sa front desk staff. Ang aking mga kaibigan ay nagtitipon din sa lobby. Lahat sila ay nag-aalala. Sofia, nakita ako ni Ma'am at tumakbo papalapit. Saan ka nagpunta? Nag-alala kaming lahat. Ang boses ni Ma'am ay may halong relief at alalahanin. Patawad po Ma'am, gusto ko po sanang pumunta sa bookstore para po bumili pa ng Tagalog learning materials. Ipinakita ko ang mga aklat na binili ko mula sa bag. Lumambot ang ekspresyon ni Ma'am. Kahit na, dapat kang magpaalam. Alam mo ba kung gaano kami nagulat nang mawala ka? Patawad po talaga. Lumapit ang aking mga kaibigan. Sofia, nag-alala kami. Akala namin, tumakas ka na dahil na-inlove ka sa isang Pilipino. Patawad. Gusto ko lang makita ang lungsod na ito sa huling sandali. Inilagay ni Ma'am Elena ang kanyang kamay sa aking balikat. Naiintindihan ko, ngunit kailangan na talaga tayong umalis. Aalis na ang bus. Opo ma'am, ibinigay ko kay ma'am ang envelope ng sulat na dinala ko mula sa kwarto. Ito po, sinulat ko para sa inyo. Pakibasa na lang po mamaya. Tumango si ma'am habang tinatanggap ang sulat. Inayos namin ang aming bagahe at sumakay sa bus. Sa labas ng bintana, nakita ko ang hotel, ang kalye ng Makati, BGC, ang Maynila. Umalis ang bus at lahat ng iyon ay unti-unting lumalayo. Paalam Maynila. Nagpaalam ako sa aking puso. Babalik ako balang araw. Sa susunod, mas matagal, dumating kami sa Naiya. Ang lugar kung saan ako unang tumapak ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ang aking puso ay ganap ng nagbago. Sumakay kami sa eroplano. Umupo ako sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Ang lupa ng Pilipinas ay unti-unting lumiit. Umiyak ako. Ayoko talagang umalis. Ngunit kasabay nito, nangako ako. Babalik ako bilang isang estudyante na. Kinabukasan ng umaga, dumating kami sa Moscow Airport. Sinalubong kami ng kulay-abong kalangitan ng Russia, napakalayo sa asul na kalangitan ng Maynila. Paglabas namin ng paliparan, naghihintay ang aming mga magulang. Tumakbo si Mama papalapit sa akin. Sofia, welcome home. Opo, Mama. Niyakap ko si Mama. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ko. Ang Moscow ay tila hindi na pamilyar. Ito ang aking tahanan ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon, kakaiba na. Ang aking mga kaibigan ay nagsimula ring magkuwento tungkol sa Pilipinas sa kanilang mga magulang. Mama, grabe po ang Pilipinas. Papa, secure po ang babae na maglakad ng mag-isa kahit gabi. May 24 TAC-hour convenience store at napakalinis ng tren. Ang ekspresyon ng kanilang mga magulang ay nagbago sa pagkagulat. Tiningnan din ako ni Mama ng matagal. Sofia, ganoon ba kaganda ang Pilipinas? Opo, Mama. Mas maganda pa sa inakala ko. Sa loob ng kotse pa uwi, tumingin ako sa labas ng bintana.
Nakita ko ang mga kalye ng Moscow, lumang gusali, maruming kalsada, mga taong walang ekspresyon. Bakit ang dilim? Bakit ang dumi? Bakit ang mga tao ay walang emosyon? Ikinihambing ko ito sa Pilipinas. Pagdating sa bahay, inayos ko ang aking bagahe. Kinuha ko ang mga binili ko sa Pilipinas isa-isa, cosmetics, souvenirs, Tagalog learning materials. Pumasok si Mama sa aking kwarto. Sofia, ano ang lahat ng ito? Pangregalo po Mama, Filipino cosmetics. Umupo ako sa kama at tiningnan si Mama. Mama, gusto ko pong mag-aral sa Pilipinas. Huminto ang kamay ni Mama. Ha? Gusto mong mag-aral sa Pilipinas? Gusto mo ring magkolehiyo sa Pilipinas? Umupo si Mama sa tabi ko. Sofia, ilang araw ka lang doon. Iba ang bansang nakita mo sa biyahe at ang totoong paninirahan. Alam ko po. Pero, Mama, seryoso po ako. Gusto kong gawin ang aking kinabukasan sa Pilipinas. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng family meeting. Umupo ako sa harap ni na Papa at Mama at sinabi ang nararamdaman ko. Ang mga nakita ko sa Pilipinas, ang mga naramdaman ko, ang mga napagtanto ko. Secure na lipunan, advanced na sistema, kultura ng pag-aaral, kapaligiran na gumagalang sa mga kabataan. Seryosong nakinig si Papa. Sofia, alam kong maganda ang Pilipinas, ngunit Russian ka. Dito ang bansa mo. Alam ko po, Papa. Pero, pagkakita ko po sa Pilipinas, napagtanto ko, hindi ang giyera, kundi ang kapayapaan, hindi ang pang-aapi, kundi ang kalayaan ang nagpapasaya sa mga mamamayan. Nag-isip si Papa ng ilang sandali. Sige, mag-aral ka muna ng Tagalog. At pagkatapos ng isang taon, mag-usap tayo ulit. Kung hindi pa nagbago ang isip mo, tutulungan kita. May mga luha na bumalong sa aking mata. Salamat po, Papa. Mula noon, nagsimula akong mag-aral ng Tagalog. Araw-araw, 2 oras akong nagsusulat ng baybayin at nagmememorya ng mga salita at isang malaking pangyayari ang nangyari sa paaralan. Isang linggo, pagkatapos ng biyahe, ang aking mga kaibigan ay nagsimulang mag-post ng mga larawan at video ng kanilang biyahe sa Pilipinas sa social media. Gumawa din ako ng isang video. Ang mga babae na kumakain ng mag-isa sa 24-hour restaurant sa alas 2 ng gabi. Ang mga matatanda na nag-iihersisyo sa parke. Ang internet na gumagana kahit sa loob ng tren. Ang malinis na kalye. Ang titulo ay, Ang Bansa na Nagpabago sa Aking Pananaw sa Buhay sa Loob ng 48 Oras. Napakalaki ng reaksyon. 50,000 views sa unang araw, 300,000 views pagkatapos ng isang linggo, libo-libong komento. Hindi ko alam na ganoon pala ka-advanced ang Pilipinas. Gusto ko ring pumunta. Bakit hindi maging ganito ang Russia? Sumiklab ang interes sa Pilipinas sa mga kabataan ng Russia. Naging usap-usapan din ang Pilipinas sa pagtitipon ng mga magulang sa paaralan. Gusto ko ring ipadala ang anak ko sa Pilipinas. Ang galing pala ng education system sa Pilipinas. Humiling ang paaralan kay Ma'am Elena na magbigay ng espesyal na lecture. Pagkatapos ng isang buwan, nagkaroon ng lecture sa malaking hall. Taos-pusong isinalaysay ni Ma'am Elena ang kanyang karanasan sa Pilipinas, ang efficiency ng sistema, ang level ng kamalayan ng mga mamamayan, ang hospitality sa mga dayuhan, ang edukasyon, ang kultura, ang secure na lipunan. Ang isang biyahe ay nagpabago sa buhay ng mga bata. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit kay Ma'am. Kabilang ako sa kanila. Ma'am, nagsimula na po akong mag-aral ng Tagalog. Ngumiti si Ma'am. Aba Sofia, nabasa ko ang sulat mo. Talagang nakakaantig. Pagkatapos ng ilang araw, may mas nakakagulat na balita ang dumating. Isang dokumento ang dumating sa paaralan. Galing ito sa Russian Ministry of Education. Inihayag ito ni Ma'am Elena sa harap ng lahat ng estudyante. Mga estudyante, mayroon tayong nakakagulat na balita. Ang school trip natin sa Pilipinas ay napansin ng Russian Ministry of Education. Nagkagulo ang hall. Napagdesisyunan ng Ministry of Education na suriin ang video at report ng ating school trip sa Pilipinas at opisyal na i-benchmark ang education system at urban infrastructure ng Pilipinas. Pumalakpak ang mga estudyante. Ang isang school trip ay nagsimulang gumalaw sa pambansang patakaran. Hindi namin inakala na ang 48 oras namin ay makakalikha ng ganito kalaking pagbabago. Pagkatapos noon,
nagsimula ang pagbabago sa paaralan. Nagkaroon ng Philippine Culture Week. Sinubukan namin ang Filipino cuisine, nanood ng Filipino movies, at nagkaroon ng Tagalog Club. Natural, sumali ako at nahalal akong presidente. Isang araw, pagkatapos ng ilang buwan, tinawag ako ng aking mga magulang. Naglagay si Papa ng ilang dokumento sa harap ko, mga brochure ng Universidad sa Pilipinas, University of the Philippines, Ateneo de Manila University, De La Salle University, University of Sto, Tomas. Sofia, sinuri ko, maaari kang mag-apply sa ilalim ng foreign student quota. Kailangan mo lang pumasa sa Tagalog Proficiency Test. Nanginginig ang aking kamay. Papa, nangako ka 1 taon na ang nakalipas. Natutulungan mo ako kung hindi magbago ang isip ko. Sofia, nag-aral ka ng Tagalog araw-araw, hindi ka nagpahinga. Nakita ko, tumulo ang aking luha. Salamat po, Papa. Hinawakan din ni Mama ang aking kamay. Sofia, nakita ko rin ang video mo, ang tungkol sa mga lolo at lola na nag-eehersisyo sa parke. Nanginginig ang boses ni Mama. Kung nabuhay lang ang lola mo sa ganoong bansa, mas matagal sana siyang nabuhay at mas malusog. Napagtanto rin ni Mama, ang Pilipinas ay hindi lang isang advanced na bansa, kundi isang bansa na nagbibigay ng konsiderasyon sa tao. Mama, sisiguraduhin ko pong magtatagumpay ako sa Pilipinas. At balang araw, iimbitahan ko rin kayo ni Papa sa Pilipinas. Pagkatapos ng ilang buwan, nagbigay ako ng speech sa isang event sa Russian-Philippine Embassy. Ako po si Sofia. Ilang buwan na ang nakalipas, ginugol ko ang 48 oras sa Pilipinas. Ang 48 oras na iyon ay ganap na nagpabago sa aking buhay. Nakatuon ang mga tagapakinig. Sa Pilipinas, nakita ko ang secure na lipunan, ang kultura ng konsiderasyon, ang mga mamamayan na patuloy na nag-aaral, at napagtanto ko, ito ang tunay na mukha ng advanced na bansa. Sumiklab ang palakpakan. Sa ngayon, ang Russia ay nasa mahirap na sitwasyon, ngunit nakita ko ang pag-asa sa Pilipinas. Ang pag-asa na kung umunlad tayo ng mapayapa, maaari rin tayong lumikha ng bansa kung saan masaya ang mga mamamayan. Lumapit sa akin ang Philippine Ambassador. Miss Sofia, napaka-inspiring ng inyong speech. Salamat po sa inyong pagmamahal sa Pilipinas. Ako po ang dapat magpasalamat. Ang Pilipinas po ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Nang gabing iyon, umuwi ako at sumilip sa labas ng bintana. Ang gabi sa Moscow ang nakikita ko, ngunit ang aking puso ay nasa Maynila na. Pagkatapos ng ilang buwan, sasakay ako sa eroplano patungong Pilipinas. Hindi na bilang isang school tripper, kundi bilang isang estudyante para likhain ang aking kinabukasan. Ano ang inyong palagay? Ang kwento ng 48 oras na karanasan ng mga piling babaeng estudyante ng Russia sa Pilipinas. Ang nakita nila ay hindi ang magagarang tourist spots. Ito ay ang secure na kalye sa gabi, ang mababait na mamamayan, ang kultura ng lifelong learning, ang lipunan na gumagalang sa mga kabataan ng aming araw-araw na pamumuhay. Ang mga bagay na ordinaryo sa atin ay parang isang panaginip sa iba. Ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Hindi ang economic scale o military power, kundi ang kamalayan at konsiderasyon ng mga mamamayan at ang mapayapang araw-araw na buhay. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit mahal ng mundo ang Pilipinas